paano kayo nag-apply dun sa first job niyo? Pero naisip mo ba agad yung career path mo? Feeling ko yung first sahod natin, siguro siya yung pinaka. Ano naiiya? Ano ba yan? Para lang. May mga nagkakate. Toxic eh. Hi guys, welcome to Monday na naman. Podcast. Where we talk about career, adulting stuff, and relationships. Eh, sorry. Okay na yan, tuloy na natin yan, pre. Okay na. Okay. Wait, ikat mo na lang yan. Hindi, walang cut. Walang cut to. Podcast to eh. Okay. Okay guys, kung hindi nyo alam, ito yung first episode ng podcast namin. So we are, sige, introduce muna tayo. Una ka na, pre. Hello guys, I'm Aldrin. So I'm working in an IT industry. So nag-work ata ako for 10 years. Ay, 10 years. Oh, Wala pa. Wala pa. 7 na pala. Years lang. Tandaan. Feels like 10 years. Feels Kasi like masakit 10 na yung likod ko. Ayoko na mabuhay. Okay, next, Tiara. Yun lang, wala ka ng... Oh, sige. Yun lang naman yung buhay ko. Drama. Nag-drama. Ikaw na. Hi guys, I'm Tiara. I'm working also under the IT industry. So, ngayon, I'm an IT project manager. Wow. So, yeah. Yo. Pero dati hindi. Tiga-utos ng pakape. Oo. So, ayun. Ang trabaho ko ay mag-manage ng projects. Yun. Wow. Iba ka, par. Word. Ayun. Miro? Hi guys, I'm Miro. So, I'm working for a manufacturing company but in the IT department din as a developer. So, to simplify, gumagawa ng apps. And for business, of course. Ayun. Bon? Ako naman. Hi, I'm Von. Nag-work ako sa brokerage industry. Tapos, ano pa ba? Marami akong rackets on the side. Yun. Basically, yun lang yung ginagawa namin in life. Siguro, introduce muna tayo paano tayo nag-meet, ganyan. Tapos, kung bakit natin to ginawa. Diba? Anong napag-tripan natin, bakit? Ano trip natin? Bro? Ba't natin Kaya nga natin pag-uusapan maganda eh. O sige, sinong gusto mag-start kung paano tayo nagkakilala? Ayoko. Hiya ako. Makulit ka ah. Anong nahihiya? Magsalita ka, boy! Podcast na may hostage. Swerte ka lang, bro. Lakad ka lang pa rin. Kapusan mo. Magsalita ka, ikwento Sige. Sino Sige, magkakwento? ako na yung kakwento ko. Go. Intro lang. Intro lang. Ang nagkakilala kami before sa... Grabe kasi kayo eh. Okay. Mga more than 10 years na kami magkakilala. So, Hindi oh. uy, Oo, gago. grabe. 22 Kanina ka palitong lito sa year. 8 years lang. 12 years! Pa-check up pa may Pa-check dementia na up to. pa kasi pa. 2012 tayo 12 years nagka-age. Dementia. 2012 tayo nagkakilala. Dementia pala. Napagbaliktad niya na po. More than 10 years yun. Una siyang nag-work bago nag-college. Ano ko talaga ako eh. Working student ako nun. Okay, game. Ayun. Tiara. So, more than 12 years na kami magkakakilala. So, magkakasama kami sa same school kami nag-college, same course, and same block po tayo. Same block! Yeah. Sinagulo pa eh. Wow. Same block kami. Blockmates po kami nung college. Same block. Yun. Ayun. Kami doon close ha. Oo. Close tayo kasi nagiinom tayo lagi. Wow. Totoo. Baka wala na makinig sa atin yan. Ay, Pa. good lang. Hindi kunyari tropa tayo college pa lang first year. Hindi ka Oo. tropa. Pero totoo yun. Di kayo tropa nung college. Ayun. Pero, Hindi, good girl ka kasi dati. oo. Ngayon, Ngayon rin naman. wild child. Ngayon rin naman. Grabe kayo. Black sheep. Ngayon rin naman. Mabait pa rin ako. Pero blockmates Oh. nga, tama. Blackmates kami nung college. Close siguro third year, no? Oh. Nung mas Internship na. lumalabas na. Kasi Hindi, parang, third year muna siguro. nung time na yun, doon na tayo parang kailangan natin mag-usap-usap eh. Ah. Compare ng, saan ka pupunta? Ng grades, gano'n. Oh. Hindi naman. Attain sa buhay. Ay, hindi. Tsaka mas may oras na tayo. Sa bagay. Kasi first Mga 2 years, nagtitesis na gano'n. Pero ako kasi kapit ako sa inyo dati. Ako yung linta. Ako hindi oh. Nakakapit ako at kapit ako sa kanilang dalawa. Tagabuhat yan eh. Dito tayo sa matatalino. Kasi silang dalawa nung college,
part sila ng parang power group. Sila yung sila yung mga malalakas na group. Studios din naman tayo, kami. Kasi Oo. bobo lang talaga. Yun lang, kinulang sa brain cells. Studios sa inuman. Sobra sa Kinulang sa sipag, vitamins. pero kulang sa brain cells. Tapos, ayun, fast forward, no? Nung Naging close pagka-graduate. na kami nung internship time yun, naalala ko Oo. na laging tayo Everyday, magkakasama. Oo, literally. Parang After- hindi Hindi na kasi ako kayo, umuwi ng bahay. Kakalapit kayo ng internship di ba? Oo, sa Makati BGC yung internship. Mhm. So, since mga IT graduates kami, ayun, mga Makati Zen and Pero naging- pero teka lang pala, hindi pala natin binanggit kung ano tong first episode na pag-uusapan natin. Ano baka sa isipin nila? Buhay natin. Intro, hindi. Ang first episode namin, guys, pag-uusapan namin, first job hunt tips. 'Di ba? Based sa mga experiences namin. So, pwede na rin siguro tong segue na sabihin namin kung bakit namin ginawa tong podcast. So, ginawa namin yung podcast, parang idea lang namin na maganda gumawa ng podcast to share yung mga experiences namin pagdating sa working life. 'Di ba? So, napag-isipin na, kasi gumagawa ako talaga ng mga videos na fitness related. Tapos naisip ko, why not gumawa kami ng mga videos or podcast or whatever na content na ilabas namin out there na makatulong dun sa mga working people. So pag-usapan namin ngayon yung first job hunt tips. Yeah. Di ba? Pero mamaya na yun. Tuloy muna natin yung kwento ni Tiara. Ano ba yan? Para lang- Yung mga nagkakate. Toxic eh. Na-burn na tuloy sila. Yan yung Nagsasalita yung tao eh. Wala na. Cancel. Cancelled. Pero First episode pa lang, di pa tapos. Wala na. sorry. Pero ayun, basically, sobrang naging close kami lalo na nung graduate. First, second year ng job namin, habang nagtrabaho kami, araw-araw kami magkakasama. Like super. So wala rin kami pera kasi. Laging lumalabas. Oo. So, yun. Yun na yung parang main na ngayon, sobrang, lagi pa rin kami magkakasama. Kaya nga Twice, thrice a week. Pero nung nag-work kayo, pare-parehas kayo Makati, di ba? Oo. Simula. Tagig Pati ako ikaw, nung di ba? isa. Makati. Oo din nga, ako. tagig ka nga pala. Makati. Pero halos same area lang. Oo. Nagmi-meet halfway. Halfway Makati. Sa EDSA. Hindi. Sa visa Makati. stop Sa kami Shell. lagi. Sa Shell. Oo. Sa Jupiter. Doon nahinto rin naman, syempre, nung pandemic. Tapos nag-revenge. Anong revenge? Revenge meet-up. Revenge Hindi, I mean, drinking. Parang Oo, ngayong pagkabalik balik na. ng pandemic, Ah, gosh, parang everyday ata tayo. Nagkikanti kayo. Oo. Oo. Tayo. Oo nga. Hindi ka kasama. pala ako. Kasama hanggang weekend, di ba? Ayun. But yeah, Mm. summarize. Ganun siya. Ganun siya. Pero ano nga, yung nung nag-work kayo, paano ba kayo nag-apply dun sa... Sige, simulan na natin yung topic. Mm. Paano ba kayo paano kayo nag-apply dun sa first job niyo? Job. Kung sang company ba kayo ngayon, doon na rin kayo nag-work? Ako hindi. Ako hindi. Nakakatatlo. Hindi rin. Dalawang lipat na ako eh. Lahat pala tayo. Same. Kunyari, di ko alam. Hindi rin din. Ako rin eh. FYI Galing. lang. Oo nga. Kunyari, di ko alam. Nung una, Oh. Saan ka nag-apply? Hindi, I mean, paano ka nag-apply ganon? so yun sa akin, marami namang mga online, well, as an IT, tama tayo na parang, ay, mag-iikot ka ng mga possible jobs. So marami naman ngayon, JobStreet, LinkedIn, tapos dati meron pa Monster, ewan ko kung meron pa yun. Meron pa rin. Share ko lang guys, magna cum laude yan. Ay, So siya yung nahabol ng mga... Yeah. Totoo yun. Hindi. Oo. Hindi So, nyo kailangan mag-apply. So, hindi, nag-apply ako sa lahat. Adonis. Actually, yun nga ata yung Pegasus. hindi ko alam kung okay siya. Hindi po ata to tip. Pero kung gusto nyong masanay sa interview, Actually. I think doon ako nasanay, nakaka-apply ko. Siyempre, tatawagan ka ganun. And i-entertain mo naman. So, parang sa dami mo na interview, malalaman mo na yung mga recurring questions. And as times goes by, parang Tama. better na yung sagot mo on that. Pero ako yun, fortunately, hindi naman kailangan agad parang asa pagka-graduate mag-work. So, for me, parang nag-take ako ng few months break and maghanap din ng work. Actually, nung time natin, kasi may tinatawag na tapunan ng CCS. Yung Ano yung course, CCS? yung CCS, College of Computer Studies. Yun yung college namin. Yeah. Oo nga. Ano? Ano yung course natin? Information Systems, yung yan. course pala Bali, namin, guys. Information Systems graduate kami, guys. Kasi nung pag-graduate kami, meron talagang tinatawag na tapunan
ng CCS. Yung mga normal na Sa, IT company. sa inyo ba? Hindi. Hindi. May Sa dalawa. lang. Basta may Oo, dalawa. oo, oo. Ah. Yung marami siya mga consulting company na Indra, HP, which is wala ng HP ngayon, Accenture. So, kapag ka-graduate mo, parang silang talaga lalapit sa iyo eh. Pero may one time kasi sa Accenture ako nag-intern. Nga pala. So parang ina-absorb na ako doon pero hindi ko trip yung work eh. Sheesh. Yeesh! Relax. Juicy! May choice ka eh. Baka ma-LinkedIn ka niya. Hindi yun yung parang ano ko eh. Yung career path na Mister? gusto ko. Tapos, hindi yun yung career Hindi. path. Tapos may isa tayong friend si Stephen na Mm. kasama ko siya mag-bootcamp sa isang company sa Ortigas. Mm. Kaso nga lang, yung travel time ko papunta doon, sobrang pagod na ako. Like parang almost 2 hours. From Manila lang. Ba? From Manila lang. Manila lang. So, yun din, no? Yung, doon ako nag-work. Ako nga. Kung saan ka. Kung saan kayo nag-bootcamp. So, yung story kasi niyan, 3 kami sabay-sabay nag-a-apply. Ano yung in-applyan natin na yamot tayo, tapos uminom na lang tayo. Ano ba yan? Consulting din sa Makati. Sa airline company yun eh. Na IT Airline company ng consulting. airline. Nag-apply kami Amadeus tatlo. yun. Amadeus nga ba? Or Hindi, iba. or something sa Makati. Unang tanong pa lang. guys. Malapit sa condo mo yun, di ba? Ano yun? Kasi doon Sa may kami. Film Life. Oh, Navi there. Nabi Yan. there! Hello, Oo, shout grabe out. Shoutout sa nag-interview sa amin. Sorry. Hello po. Unang tanong pa lang, ano ginawa mo sa thesis mo? Patay. As freeloaders. Sinabi namin. As Ano freeloaders. yung mga research papers na ginawa nyo? Next question, please. Paki-explain naman yung methodology na ginamit. Yun, siguro no, pag mag-a-apply, importante talaga kung ano yung nilagay mo dun sa CV. Kailangan Yeah. kabisaduhin mo. Kasi nung nag-a-apply tayo, lalo na nun sa Navitaire, di ba? Mm. Sobrang yamot na. Oo, uminom kami. Uminom na lang kami pagkatapos. Tigigisang bakit ata kami nun eh. Lasing kami eh. Parehas kami ng na-choke na tanong. Nag-elevate. Pero kasi nung time, ako, nung pagka-graduate, gusto ko na talaga magka-work kasi hiyang-hiya na ako. Ba't ilang months ka ba? Hindi, saglit lang. Di ba graduate tayo June, September, nakapasok na ako. Pero kasi, Aga mo. di ba nag-aantay tayo mula March? Oo. Oh, so, April, nagsisend na ako nun. Parang, nag-apply na tayo nun eh. Nung di pa tayo mag-graduate. Tapos nung after ng graduation rights, syempre July, August, 2 buwan na. Nung pagpasok ng September, doon lang ako nakakuha ng offer na maganda. Although naghintay naman ako, pero kasi parang hindi ako yung parang si Miro na nag-wait ng matagal. May Actually, options kami kasi siya. dalawa. Kami Oo, dalawa sabay. ni Hero yung batch na, sa batch na last nagka-work. Hindi, Kasi nauna kaya ata sa kanya. nauna di ba? siya, ako yung last. January ako. Ikaw pala yung choosy. Oo, January. January, wait, nauna ako mag-work sa'yo? January ako ng 2017 eh. Shit, So nauna parang 9 months ako Ako, Hindi naman ako tumambay, November. pero- November din ako November. eh. November Ako huli. 2016 ako. Mali pala yung kinikwento ko sa mga kaibigan. Akala ko, Dementia na talaga yan. Sorry sa mga kinwentuhan ni Aldrin, mali siya. Ako po yung huling nagtrabaho. Dementia. Nakita niyo naman, di ba? 8 years daw kami 8 years. magkakilala. Kahit talaga. Hindi ko alam saan napunta yung 4. Dementia. pero sa tingin nyo, kapag nag-apply, ano yung first thing na, Kino-consider? Kino-consider? Sa first job. Anong, Ano ba topic natin, girl? Ha? Siyempre, nakailang lipat na ako eh. Sorry. As a nomad. Anong kino-consider like yung benefits or Ikaw, like, ikaw personally. mag-work? Yun nga yung question. Bago mo tanggapin, ano yung mga bagay na kino-consider? okay. So, Kaya ba today? number 1 talaga, hindi na ako papaka-plastic. Salary tsaka benefits. Yun ang number 1 talagang Wrong tinitingnan ko. Bakit? Work-life balance. Kaya Our people cancel. Sampal ako ng pera. Malalaman kagad yung work-life balance. Oo. Di ba? Tsaka kahit tanungin mo sila ng interview, maganda ba dito? May Siyempre. work-life balance ba kayo? Yes! Yun ang sagot. Pero hindi talaga. Kasi, Doon mo na lang malalaman. Ako kasi, ang una kong iisipin muna before ako mag-apply, yung career path na gusto Wow. kong Iba ka puntahan. par. Kasi diba, pag IT, ang dami. Sa batch natin, may kaparehas ba tayo? Sa bagay. Oo, sa Kayo, bagay. di ba? Pero naisip mo ba agad yung career path mo? As in, Ako right kasi- after? Oo, actually. Nakuha Gusto ko naman maging, na. Baka may kakilala ka naman na nasa Marami. IT na.
Ano? Maging Super. sundalo. Okay pa eh. Canceled. Kulit ka, ah. May problema ka sundalo. Kasi nung college Career tayo, path yung gusto niya. tsaka yung nag-intern tayo, malalaman mo na dun yung ano eh. May-gauge mo na yung ano yung trip mo sa work. Siguro depende rin kung Depende sa internship mo. ng internship. Actually, sobrang habang nasa school kayo, sobrang narrow pa nung makikita nyong Na mga Manila ako. mga roles eh. Oo. Pero pagpasok mo, shocks, ang dami palang Dami pwedeng pala. puntahan. Especially sa IT. Oo. So, ayun. Pero honestly, hindi ko naisip yun nung umpisa. Salary din. and benefits. Ah, talaga? Ako boy, salary, location. Oo, yun. Yun lang. Oo, isa pa Isa yun. rin Kasi commute. Oo nga. Kasi kung kunyari babiyaya ako ng matagal, Doon nga, yung first talo ka rin. location niya eh. Ayun. So, Ano pa? sa akin, salary and benefits. Ano Sa sa'yo? akin, medyo tinignan ko naman yung ano. Mayabang ka eh. Hindi. Parang, alam ko kasi noon, at least, that was me, Hindi, 7 pero years ago. pakatotoo ka na lang, boy. Kasi 7 years ago, ayokong mag-dev. Hindi. Oo, Wag. Hindi. Pakatotoo ka na lang na gusto mo lang talaga yung pinakamagandang offer. Hindi, joke lang. Actually, isa yun, oo. Ano naman yun? Isa yun. Option siya Isa yun. Oo. Pero at the same time, yung iba kasi, kung hindi mo rin masyadong trip, parang medyo hindi ka agad. Hindi, tsaka di ba meron ka isang offer na 1 month? Oo, meron yun. Paano naman yun, di ba? Oo, project-based 1 month. Fresh grad, tas 1 month, 1 month project. Para Pagka kami onboarding mo, On-board babay ka na. pala, babay na. Thank you. Pero yun, yung package talaga, definitely yun. Kasi syempre, first time natin yun na parang, pagpapaguran mo yung, at least for me yung pera, gano'n. Mm. So, that's one. Tapos second siguro nga yung role. Pero, I think nagbago na yun ngayon. But Mm. at least that time, ganun siya. Naisip mo ba nung nag-a-apply ka na magandang growth sa company na yun? Hindi ko masyadong kino-consider. Parang mas naisip ko pa yung role ko pagkapasok. Pero after that, hindi ko pa siya. Grabe naman kasi yung Short sahod mo. short term thing. Oo nga, Siya yung sahod. pinakamayaman. Sahod mo, pansiman eh. Hindi, yung first sahod, siya pinakamayaman. Hindi ako. Wala pa sa kanila sinasahod niya. Di ba, isang buwan may mga gold na kwintas na si Pakita mo. Pakita mo. Pakita mo. Wala, nagbenta na tayo. Bumili lang ako ng motor eh. Kala mo, makit ng barko eh. Uy, Sa hindi. buwan, Sige. But anyway, Deep dive tayo sa answer ng each person. So, sa'yo, bakit career path yung naisip mong like big factor sa'yo? Choice eh, wala nag-o-offer. Joke. Mas juicy ka pa sa career path mo? I think sorry na. Career path pa ang ginusto. Juicy pa siya, no? Juicy pa siya. Patungo ka sa tuwid na daan. Hindi, yung una kasi, yung tinanggihan ko yung offer, location kasi layo talaga. Sa bagay. Tapos yung second na nag-offer sa akin, which is a telco company, tinanggap ko na lang. Hindi, pero kasi, iniisip ko kasi, malaki siyang company eh. So sa tingin ko, malaki yung growth mo doon Maganda as an naman IT to. person. So telco kasi, for sure, yung IT nila malaki. Oo. Though hindi ko naisip yung salary nun. Actually, mababa yung salary dun Hindi naman siya minimum, pero Mm. compared sa inyo, Feeling Yeah. ko yung first sahod natin, siguro siya yung pinamababa. Grabe ka? Totoo ba? Judgmental. Okay. Oo, among sa ating dito, 4. sabihin ko na ba? Wag Ikaw. na. So Dexo. Gift check voucher pa. Pang-commute lang. Beep load. So Dexto. Non-monetary pa, no? So Dexto, tsaka Sesto lang. Tsaka, Wala pang straw yun. Oo, cupcake lang. Dili yan magsahod. Oh. so Dexto. Ito. Pero like, naisip mo na ba yung career na gusto mo talaga from Oo, ngayon like nga yung fresh tanong out of ko eh. college? Di, gusto ko talaga maging Super Kasi- fun. Hindi kasi nung Super Ingo. nung college ako, yung thesis namin. Ako yung de-design, gumagawa ng parang UI nung website namin. Mm. So sa tingin ko, parang web developer, ganon, yung career path na Gusto mo? gusto ko. Mm. Pero syempre, hindi ko masyado binasa yung Job description. Pero choosy ka System sa career path. administrator. Juicy ka. Hindi mo pinasa. Naging juicy pa ako. Hindi ko binasa, di ba? Parang salungat. Parang bullshit lang yung sinasabi Hindi, ko. sige. Tuloy mo, pre. Para hindi ko rin alam to eh.
Hindi, yun nga, pero nung first, Gusto mong dev ka talaga, ganyan. so parang Okay. dun sa department namin may web team talaga. So parang nakikita ko nung una, shit, ang parang ang ganda nung ginagawa nila. Yung ginagawa ko Parang cool. thesis ko, parang inaayos nila UI nung application. So ako, system admin lang. Hindi ko pa alam, system admin ako nun. Wala akong kaalam-alam eh. Mm. Parang black screen lang nakikita ko eh. Baka wala ka talagang Baka wala. ginagawa. Anto ka lang. Baka nga, Baka lasing ka, boy. Knockout ka lang talaga YouTube sa lang. anak. YouTube. Baka doon na nag-start yung dementia mo. Black lang eh. Parang iba yun. Pero yun, from years go by, parang nagugustuhan ko na rin kasi may nalalaman ko na yung in-depth na... Akala ko may baka sasagot eh. Tsaka kasi maganda Pero yung sa growth umpisa, hindi mo alam yung... yung magiging career path mo. May mic ka. May gusto ako, pero nung pumasok ako, hindi ko na alam. Okay. Ikaw, Miro, alam mo na ba yung gusto mo nung umpisa pa lang? Like, Hindi fresh out of talaga. Ako, college? di talaga. So, kaya nga IT yung background natin. So, syempre, parang sayang naman nung una na kung di doon. But at the same time, nung nag-a-apply ako, meron ako mga in-apply na hindi talaga related. Kasi nga yung course naman natin, di ba, pwedeng medyo management yung track. Kaya nag-try ako onti na ganun. Pero, Bangko yun, di ba? oo, sa bangko, nag-try ako na parang management trainee. Pero, hindi talaga siya IT related. Okay siya, pero yun nga. Bangko ka nag-intern? Sa bangko ako nag-intern. Pero may tinry din ako nung fresh, naghahanap ng first work na bangko. Pero di mo pinasukan. Hindi ko, pero okay naman. Pero, yun nga, dun lang, parang, kasi minsan iba yung nasa job description. Tapos usually naman, kapag in-interview ka, ina-explain na rin nila yung gagawin mo, paminsan na. At least dun sa mga medyo generous. So, dun mo malalaman kung, pasok ba to o hindi. Sa gusto. Ganun. Pero second priority talaga yun. Siyempre, una yun dun tayo sa akin. Doon tayo sa perahan. Sa una. Ayan, dapat honest. Masyado kang... So, ayun. Hindi ko na tayo sa interview. Hindi ko na magkakahabaan. Wala akong choice na ganyan dati. Ikaw, Von, alam Ako mo na ba naman, yung ano mo? Hindi ko talaga Na passion your follow mo ba? Oo. Wala pa siyang passion or follow na. Oo. Nag-gym pa lang ako Kahit noon pero hindi pa ako gumagawa ng content online. Pero yun, nung graduate ako, yun kasi yung pinaka mataas na nakuha ko talagang offer. Tapos parang okay naman yung location. So parang go na ako. Doon na, nabulag na ako noon. Kasi honestly, pagpasok ko sa work after college, inisip ko talaga na pupunta ako sa work ko ngayon. Okay. Kasi may gano'n naman kaming usapan. Sabi niya, sabi nung boss ko ngayon, pagbibigyan kita na mag-work ka sa labas saglit, tapos punta ka rin sa akin. So yun din yung iniisip ko at that time na kailangan ko lang kumuha ng experience, tapos syempre, lolokohin ko pa ba yung sarili ko kung mag-work ako sa hindi ako babayaran ng maayos, tapos hindi naman ako mag-enjoy. Tapos thankfully, yung napasukan ko, okay din kasi yung ginagawa ko nung college sa group namin, yun din yung ginawa ko nung kumbaga nag-YouTube lang ako dun sa work. Hindi, pero joke lang. So magaling Nagpa-browse mag-load lang siya. So, hindi mo pa rin alam. BA ako. Pero Fresh out of college, di mo alam kung ano yung career path. Oo. Dahil Hindi, may pero kung shortcut. tutuloy man ako sa IT, sabi ko, sa analyst ako na Okay. na-track. Okay. Tapos, parang thankfully yun, napasukan ko. Actually, hindi ko nga alam kung hindi ako inofferan dito ngayon. Hindi naman ako aalis eh. Parang tutuloy ko yun talaga. Kasi okay naman. Oo, kasi okay naman yung teammates ko. Oo. Tapos kung na-mention nyo nga yung work-life balance, okay doon kasi, yung napunta akong project, yung company na sinusupport namin, on the dot talaga sila. On the dot pasok mo, on the dot yung out mo. Walang OT. Walang OT. Kaso pero araw-araw kayo pumapasok ah. Dati. Paano? Lahat naman Hindi tayo. naman uso yun nun. Uy, Dementia talaga to Ito eh. talaga. Medyo 2017, hindi Kaya uso ang work from home. Consider mo ba yung location kung work from home? Guys, wala na ako sa episode 2. Papakonsulta na Sorry, po cut ako. na lang po kami sa susunod. Episode 1 pa lang. Sabog na. Pero ako, same ako kay Miro. Hindi ko talaga alam kung ano yung gusto ko. Like, fresh out of college. So, kung ano na lang yung pinakamalaking offer, Oo, yun ang ganun kinuha naman talaga ko. eh. Hindi ko alam kung ano yung like, well, nasa aligned pa rin naman siya sa IT kasi yun naman yung parang ni-envision ko rin gagawin ko. Pero, ayun, kung ano na lang unang nag-offer na pinaka-okay yung Paano kung benefits. hindi maganda yung work? Yun nga eh, yun yung next question ko. 'Di ba? First job hunt, ko consider mo yung pinakamalaking bayad.
hanggang kailan ka magtitiis or hanggang kailan mo bibigyan yung sarili mo na hanggang dun ka na lang? Sa Maraming oras na yun. naiipit eh. So, kunyari, malaki nga yung sahod. Pero hindi pala maganda sa career Tapos path uso niya. pa sa atin yung bibigyan ka ng trainings, tapos may Oo. bond. May bond. Oo. 3 years, 2 years. Na ganun ka, di ba? Ako? Oo. Hindi. Di ko tinanggap yun. Ah. Siguro yung, ano nga ulit yung tanong? Yung parang kailan mo malalaman kung Nahawan siya. Hindi, di ba? Let's say nakapasok ka na, nag-work ka na ganyan. Tapos hanggang kailan mo iisipin na hanggang doon ka na lang? Ano yung mga triggers? Feeling ko sa akin pag masyado siyang routinary, Talaga. doon mo First job malalaman pa pala. siguro na. First job tips Paano mo pa pala. malalaman yung routine mo? Hindi, routinary na yung ginagawa mo. Like, Parang ulit-ulit alam mo na. na on a daily basis, parang how it goes. Oo, di ba? Ayan. Kunyari, I think ikaw, wala ka nang natutunan. Oo, parang Yun ang ganun siya. parang- That's one. so yun yung pwede nilang i-consider. Let's say nakapasok kayo sa work, di ba? Parang kung wala na talaga kayo napapala. Mm-mm. Pero Pero- And for me, depende rin kasi sa atin. Fortunate tayo na, Pero ang gusto ko kasing masabi na bakit ko tinatanong kung alam nyo na ba sige. yung is because kasi may mga iba na napapressure sila na dapat nasa right path na sila right off the bat. Sorry na. So, hindi naman ikaw. Syempre, okay rin. Syempre, kung Kanya-kanya meron ka nang alam, yun yung, edi go. Pero kung wala ka pang alam, it's okay. Ganun. Kasi So, sa atin- okay lang mag-explore. Yun ang sinasabi ko. Tama nga. Ang galing ni Tiara doon. Galing mo doon. Bilis. Nag-review ka. Nag-review ako. Nakita nyo ba yun? Nag-review ka doon. Kita ko yun sa notes mo Oo. kanina eh. Kayo naman ang binasa eh. Pero nakita ko. Pero, ayun. pero yun sa akin lang, dun sa tanong na kung kailan malaman, meron kasi iba na controversial. Pero sa iba, masyadong mabilis minsan yung transition na parang after Teka. ayun. Okay. After few months, at least for me parang mas matagal kong bago ko masabi na ay hindi to talaga para sa akin yung path. Pero siguro masyado lang akong hindi masyadong nagmamadali. I don't know yung correct term doon. Pero yung iba kasi meron na parang maybe after few weeks, few months na parang hindi talaga to for me. Few But- weeks. Pero Merong mga to ganun rin, privilege rin tayo na may Yun nga eh. Yun may nga. ganun kaming options Yes, so that's true. far. Yun. So, yeah. Good Pero thing balik you tayo doon mentioned. sa sinabi mo. Ang ganda doon tayo mag-lean on. Ano Sa, sa tingin mo, paano mo malalaman kung nasa tamang career path ka ba? Ako maging totoo na ako. Pero ako hindi ko pa rin alam. Like 8-7 years later, hindi ko pa rin alam kung nasa tamang career path ako. I think, hindi ko alam. Kasi parang baby, nagbabago siya. Dati gusto ko dev. Ngayon gusto ko mag-PM. So, in the future, ano bang gusto ko? Hindi ko alam. So, parang nandun pa rin ako sa exploration stage, sadly. Kaya ako to na-bring up rin. Totoo naman na hindi talaga siya titigil. Oo. Unless talagang, Maranasan. Yeah. Oo. kumbaga, no choice ka na kailangan nandun ka. Kasi wala kang kakainin bukas. Oo, yun. Yun nga, privilege rin tayo na may Swerte may din. options na pwede mag-explore. Okay lang, like, mag-stay sa ganitong company, ganyan, kahit tingin mo, baka meron pang mas maganda dyan out there, ganun. Pero ayun, so, yun lang masasabi ko na at this point, exploration stage pa rin ako. As Dora the Explorer. Pero I think okay naman yun. As long as sa tingin mo nasa correct path ka right now, hindi man ka-clear kung ano yun in the future. Kasi yun nga, hindi mo naman talaga masasabi. Kasi minsan yung opportunity rin parang, nandyan na lang siya bigla. Then doon mo realize, okay pala to for me. Na hindi mo siya na-consider as option before. So okay lang naman. Oo. Parang meron kang na-foresee siguro, but at the same time, not cast in stone. Yes. Ayun na yes. yun. Kasi paminsan kahit yung role mo ngayon, ito yung ginagawa mo, in like few months, nag-evolve rin naman Actually. paminsan. Hindi siya like, well, merong routinary na ulit-ulit yun yung gagawin mo. Pero meron yung mga nag-evolve na, dagdag tong work mo, dagdag work, ganyan. Parang Pokemon. Ikaw ba, Von? Sa team mo, exploration stage ka pa rin ngayon? Ako kasi, to be honest, meron akong personal na goal outside dun sa work ko ngayon. Pero feeling ko dito, set na ako talaga eh. Parang
50% ganun. No choice na ako kung parang it's either this or wala na talaga eh. Kasi tawag dito? Sige, magiging honest na ako, hindi ko na i-filter. Nag-work kasi ako sa family business. So, pag nasa family business ka, especially, I guess, sa situation ko, kino-consider as eldest, kailangan, bago pumasok yung, kasi ang goal talaga nung mom ko is lahat kami dumaan dito. So, bago dumaan yung mga kapatid ko bilang eldest, kailangan mapaganda ko muna yung situation ng company na to bago sila pumasok. So, I guess, kung exploration yung tatanungin, wala, hindi. Parang kailangan ko na gawin to dahil mas marami ng pressure and mas marami ng nag-aabang na papasok. Parang sa tingin mo, no choice na. Oh, parang ganun. Pero, syempre, meron akong sariling career na gustong sundan outside ng day job ko. Kumbaga, ito yung day job ko, ito yung actually, parang wala. Ito na rin talaga yung ginagawa kahit on weekends. Ganun talaga. Parang siguro iba yung perspective sa corporate. Iba rin yung perspective dito. I guess siguro kung may nanonood nito na nag-work din sa family business or may sariling negosyo. Ikaw, Tiara, di ba? May sarili kang negosyo. Pero small time lang naman. Pero kahit na, di ba? Kahit na small time, big time, or sa gitna, SME or whatever. Ano yan eh, parang pag Ibang bando. kailangan mo talaga dadali mo talaga kahit saan. Pero saan ka mas masaya? Corporate o dito sa Feel ko hindi corporate. family business? Ako kasi, to be honest, mas masaya ako dito. Kasi parang, I guess, pagka kunyari may pinagtrabahuan kami, yung effort level mo 100. Makikita mo yung actual benefit eh. Sa bagay. Unlike na kunyari effort level mo sa corporate, nag-OT ka, nagpuyat ka, pumasok ka on weekends, Pares-pares tapos sweldo mo. nakisama ka, pares pa rin sweldo mo, tapos makikisama ka pa din. Or, well, at kahit naman nandito ka sa family business or sa sarili mong negosyo, makikisama at makikisama ka pa din. Nandun pa rin yun. Yun din siguro yung natutunan ko sa corporate, yung empathy. Kasi pagka, kunyari, let's say, pumasok ako kagad dito, wala akong pakialam sa oras. Hindi ako... Discipline. Oo. Kumbaga yung disiplina sa loob, sa confines ng office, ng corporate setting, nadala ko dito. And yun din yung parang tinatry ko i-instill sa ibang tao dito. Kasi yung iba naman dito, hindi rin na-experience sa malalaking companies. So yung benchmarking na ginawa ko sa labas, tinatry ko dalhin dito. Pero back doon sa question, parang mas masaya ako dito kasi nakikita ko nga yung benefit right Mas away. tangible yung benefits na nakikita ko agad-agad. Ang lesson dito Di guys naman agad- ay huwag na tayo maging corporate slaves. Yes. Hindi naman. Diba? Joke lang. Hindi naman kasi parang kanya-kanya lang. Oo. Pero yung iba, di ba, parang magko-corporate ng pagkatagal-tagal tapos Yeah. eventually magnenegosyo pag 60s na. Oo. Kailan mahina na. Meron din naman na okay na sila na sa corporate Oo. talaga. Parang Kanya- Hindi na nasa-stay. Kaya Na-plan may, na nila, may benefits oo. naman yung corporate. Oo. May pros and cons din talaga. Lahat naman di ba? Kasi Parang kunyari, let's say business owner ka, sole proprietor ka, ikaw yung kukuha ng HMO mo. lahat. Ikaw kukuha ng insurance mo. Kung ano mang whatever na insurance or whatever, ikaw na yung mag-shoulder. And solely sa'yo yung risks. Oo. So, Pag olas unlike sa corporate na wala tayong paki sa mga risk na ganun. Oh, kunyari na apply mo sa prod. Oo. Ay, panis. Gal! May kwento ka? Parang may nakwento sa Parang matanong. Hindi, wag na. Wag. Ano yun, sa iba, Seb? Pero, Ayun. ano So, tayo? balik tayo sa, sa mga tips na mabibigay natin sa kanila. Like, ano ba yung mga tinitingnan natin. So, sabi niya, yung career path, sa'yo, salary and benefits. So, anong dapat tingnan nila, Okay. i-weigh nila? Sa akin, for me, yung ngayon ko na lang to na realize. Pero kapag yung sa package, kasi iba naman yung salary. Salary is yung like basically pay. Pero yung total package, dapat yung tinitingnan nyo. I think, kasi kaya na salary mo, for example, 10,000, ganyan, for 12 months, tas may 13th month ka, then usually may mga bonus, ganun. At least for some, of course, depende lang. So that, kung salary-wise ang titignan mo,
dapat yung total, Paul ka doon. Technical yun ah. Tinapik kasi wala daw Wala daw siyang bonus. Si Aldrin. meron yan oh, huwag Current mo kami applicant niloloko. Yan? Hindi. Hindi, dun sa dati, nandun tayo sa, Oo, sa o dati. naman, May bonus pa tingnan mo, silang dalawa Diba, nag-away, diba yung bonus namin doon ah? natin yung malaki bonus niyan mo. Yun yung sinasabi ko. Exactly yung reason. Kasi dapat, pag minsan, parang pag nakita mo, ay, yung ganito yung monthly. Pero pag kinompute mo siya on an annual basis, ganito pala siya kalaki. Versus, kapag yung, kunyari, may malaki na monthly, pero pag kinompute mo siya sa dulo, hindi pala ganon. Kasi kunyari, meron mga companies na may 13th month, 14th month, 15th month, 16th month. Tinanong Dapat nyo ba yun? Kaagad. Sinasabi Sinasabi sa Sa HR. kontrata yun. Sa kontrata yun. Sinasabi mo yun, tatanong mo. So yun, dapat tinatanong niyo yun kasi it will help you na parang, okay, ganito pala yung total for a year. Hindi Maganda gawin yun na i-breakdown nyo yung yung value nung per benefit. We're not saying na ginawa namin siya nun, pero that's what we Oo nga. Hindi learned. namin ginawa yun. Pero, Ako, nung nakita ko yung Diba monthly, monthly, diba? pwede na yan. O yung first natin, syempre. Yun, kaya ngayon yung magandang Kaya- tip. Kaya tip yun. Tip Oo. yun. Ngayon Tip na lang yun. siya. Tapos, yung iba, to be honest, at least for me, it's a privilege thing. Pero yung iba kasi necessary din talaga yung mga health HMO. Mm. Pero siguro at least tayo nun, parang medyo fresh grad, ganun. So hindi pa natin, at least for me, hindi ko siya naisip na parang, meron ba tong dependent na kasama, ganun. Oo. But Pero as magandang- goes by, parang important pala siya. Oo. Kasi nung fresh Totoo grad yun. tayo, hindi, bata pa ako, di Oo, magkakasakit. ganun. Eh, tsaka, Hindi, important rin may dependence kasi Oo. sometimes yung parents nyo, maybe like yung parents ko na wala na rin silang work, so wala silang HMO on their own. Okay. So, parang okay na i-consider na, Oo. meron siyang dependent, pwede masama yung parents mo, ganun. Sa mga hindi po nakakalam, HMO parang sa health siya. Oo. Para Health cover benefit ng, siya. health Oh, card siya. MO. Kasi Google nyo na lang. Oo, health. Tapos search nyo na lang yung MO. Hindi ko rin alam eh. Huwag mo kasi binring up eh. Di rin naman natin alam. HMO, alam mo yun. Ano, health wait lang. medical officer. Wow! Ito Google ko na. Google ko na. Pero yun, kasi yung HMO usually may mga dependent siya na pwede mo isama yung immediate family mo. So, yung coverage mo, let's say, 300,000 yung coverage ng medical insurance na yun. Gano'ng Pwedeng- kalaking factor sa inyo yung HMO? Dati. Dati wala. Nung first job, hindi siya super, pero nung nandun na ako sa job, parang naging na-realize ko na may malaking factor siya. Tapos ngayon, every time na lumipat ako, sobrang big factor din yun sa akin na meron bang dependents kasi nga senior citizen na yung parents ko. So, kailangan kong malaman na ano yung mga coverage. Kasi, yun, pwede rin pala eyeglasses since eyeglass wearer ako. Kailangan, pwede ba ma-reimburse tong eyeglasses ko? Ganun. Lahat marireimburse. Okay guys, fun fact lang. Pag-uusapan natin yung HMO ng parents. Kasi nung first job ko, part kasi talaga siya ng benefits ko. Pero for more than 1 year, hindi ko alam na hindi pala naka-enroll yung parents ko. Talaga? Hindi ako nagbabasa ng contract. Yung pala, enroll mo pa siya separately. Tapos, Not to do. Tinanong ko lang siya sa office, sa teammate ko. Ba't nasan dito yung sa parents na health benefits? Sabi niya, ito, nakakaltasan siya. Ba't ako wala? So, tinanong ko yung HR, yung pala hindi ako naka-register or naka-ano. Buti na lang. Nabasa niya. Buti na lang Pero din hindi lang nagkasakit. Kaya Tip guys, yan. magbasa kayo ng contract. Oo nga. Magbasa kayo ng payslip. Actually, basahin yung contract bago kayo pumirma. Actually. Ginawa mo yun. Pero yung anong tip nyo naman doon, 'di ba? When it comes to the contract, meron kasing ako natanggap na job offer na within the end of the day mo lang dapat pag di mo pinirmahan to, at the end of the day, wala na yung offer. Ano yung masasabi mo doon? Kasi kailangan mong basahin, 'di ba? Parang pine-pressure ka. Oo. Pero technically bawal 'yun, 'di ba? Hindi, pwede na. Wala na. Wala na ba nga. Wala namang rule Kasi kung ata. urgent rin naman yung... Talaga bukas papasok ka na? Ay, hindi naman. Pero, Kasi para ma-process mo yung marami yun di ba? Oo. Parang mga SSL. Oo, nga, lalo gets kung ko. fresh Pero graduate. hindi naman siguro kailangan at the end of the day. Di, iniisip ko rin, kaya ganun yung ibang recruiter. Marami nakapila. Oo, Para para... interview ka ng 10 a.m. at the end of the... isipin mo, 2 p.m. kayo interview by 5 p.m. May kailangan ganun. Pwede, makapirma. pwede. Lalo kung marami Yung iba isang nga- ano. Yung iba nga nalatagan ka na after interview ng kontrata na May ganun. magde-decide. O sige, balik tayo din sa question ko. Anong Ah, magandang sagot? kasi sa experience ko, never pa akong
ganun ka-pressure. So, lagi ko sinasabi na give me time. Ganyan. Nagbibigay ka ba ng Eto date? lang. Oo. Days? Bibigay ka ng days kung kailan mo tingin mo makakapagsagot ka na. Like, na-weigh in mo na yung pros and cons. Kasi nga, madami ka pa namang dapat pag-isipan. 'Di ba? So, kunyari may iba kang options, may ibang offer sa'yo, pag-isipan mo anong mas okay, 'di ba? Or kung wala kang options, okay ba tong kumpanya na to, magre-research ka and stuff. So, usually, ang sinasabi ko, give me time, like, 2-3 days para mag-decide. Pero, alam ko, privilege rin yun. Kasi, nung in the past, parang at least, parang laging yung first job ko, may options ako. So, yun yung sinasabi ko na meron pa kasi akong isang offer, wini-weigh-in ko kung ano bang okay, yan. So, actually, yun ang matitip ko na mag-ask kayo ng time. Kung wala talaga, well, doon na kayo. Mag-decide kayo on the spot. Analyze kayo ng pros and cons nyo. Tsaka, in the first place, ba't ka nag-interview doon? Kung at Ayaw least mo. wala kang small chance na, okay tong kumpanya na to. Diba? Ba't ka nag-spend ng time? Pero depende. Dati, nung nag-apply kami, kahit saan na lang meron eh. Totoo rin naman yun. Diba? So ano? Tayo nagkakasundo dito. Decide ka sa thoughts mo. Hindi, kasi kami talaga kami nag-apply. Kasi sila Tiara, Ganun rin naman ako before. nakatanggap ko. Sorry. Kwento ko pa. Meron pa isang company na alam kong hindi ko gusto doon. Oh. Pero nag-try lang ako kasi gusto ko makita yung offer. Company reveal. Oo. Tapos, eto pa, ang dami mo pagdadaanan bago ka walatagan ng contract. Kailangan mo na magpa-medical ka agad. Alam ko na yan. Before kang bigyan ng contract. Tapos yung contract signing, lahat kami nasa isang meeting room. Tapos magkakasama kaming lahat ng mga magsasign ng contract. So, merong isang nagtanong, ay ma'am, bakit ganito yung sweldo ko? As in, sinabi niya, ganito 20,000 yung sweldo ko. Ganyan. So, parang, anyway, alam ko namang ayoko Mali doon. yun, ha? Pero trinay ko doon just to see kung ano Alam ko na kung anong company. yung salary. Off the record, mamaya tatanong. Oo. Ikaw, Ah, par. hindi mo alam? Anong Ikaw. pag nilatagan ka ng contract kaagad? Ako, hindi eh. Hindi ko kaya pirmahan eh. Kasi minsan kasi kapag may contact na kailangan mo mag-isip eh. Hindi naman kagad or end of the day, kailangan mo itulog yun eh. Oo. Kasi minsan pressured ka pa nung first day na binigay sa'yo. So kinabukasan, medyo fresh yung mind mo. Mas mapaprocess mo. Usually, tatanong ko sa inyo. Yun nga eh, di ba? Di ba nagtatanong ako, Ah, "Ay, guys, maganda ba tong contract dito?" Totoo. Tapos, Tapos, ba tong company na to? oo. Kasi minsan, nga, ganda nga ng contract. Pero maganda ba yung dyan? Yung company performance. Minsan, may friend of friend ka dito. Oo. Na doon Minsan, nag-work. nagtatanong ako sa'yo, Oo. di ba? Per batch natin minsan helpful. Nagtatanong tayo. Actually, doon mo malaman kung okay yung work-life balance. Yung mga stuff na malalaman mo lang pag nandun ka na is magtanong ka sa mga friends mo na nandoon Oo. or may kakilala Mga silang networks nandun. mo. Tsaka minsan, kasi, ewan ko kung naranasan nyo na yon, nagamit nyo na ba yung leverage na, ay sorry, may may pinag-iisipan pa ako isang nag-offer. Yeah, sabi ni Tiara kanina. Ayun nga eh. Inulit ko lang eh. Nakisinig ka! Ano ba? Gusto ko i-share na nangyari din sa akin. Pag ka lang, pre, wag ka na mag-podcast. 4 points! 4 points guys. per 10 seconds lang yung niya, yung attention span niya. Paki-replay sa video na May agad na lang attention kanina. span ng Paki-timestamp ng na lang. ibon. Hindi nakikinig. Pero ako honestly, inoferan ako ng ganun. Kaya mo sinasabi. Oo, Okay. inoferan ako. Sige, within the day, pag di ka pa pumirma, may offer na namin to sa iba. Parang ganun naman. Hindi naman porket na hindi na ako pumirma, offers not on the table anymore. Pero kaya ako pumirma kasi nauna na yung sa nating kaibigan dun. Okay. So, Sabi ito ko, yung first company mo. Oh, nakita ko na yung sweldo, 'di ba? Parang okay na ako sa location. Tapos di ko naman kinonsider yung work-life balance, yung career path, kaagad, 'di ba? Although syempre, pagkapasok ko doon, titimbangin ko pa rin naman yun. Pero parang napanatag yung loob ko na may kaibigan na ako nandun. Okay. So, nung nandun na siya, nauna siya, siguro 3 weeks. Tapos nung nandun na siya, sabi ko, sige, pirma na rin ako dito para goods na. May isa pa akong tip sa mga contract na yan. It doesn't mean na nakapag-sign ka na final na yon. Kasi dati,
nakapag-render na ako, nakapag-sign na ako ng contract sa ibang company, hindi ako pumasok doon day before. Par. Kaya bakit Ano ba yan? patingin na lang po, may Yun, kaso di- talaga tong kaibigan namin. Wala naman nagtatanong sa'yo eh. Makakancel ka na, boy. What? Ano ba yan? Yun pa nga. Bakit ka nagtatai dito? What not to do? Bakit ka nagtatai dito, par? What not to do? Sorry guys, medyo puyat ako. Nagtae sa podcast eh. De, pero ano naman, no, joke lang yan. Pero technically pwede nga. Pero syempre, magkakaroon ka nakakahiya. ng bad record. Ah, hindi. diba? Okay. Paano kunyari HR dito, tapos tropa niya yung HR sa papasukan mo? Ayun, professional yun. Tingin mo professional yung ginawa mo. Ano pa nga. Pero yan, pwede naman nga daw. Hina-highlight Talaga. tuloy yung sinabi. Ikaw ba nagsabi? Mm. I know. Hindi, bad practice siya, pero Shut up Pwede. na. pwede mong gawin. Oh. Pwede mong gawin, pero wag Pero mo wag mong gagawin. gagawin. Hindi naman lahat ng pwede mong gawin, dapat gagawin mo. ginagawa. Kunyari, Totoo. pwede kitang Oo nga. sapakin ngayon. Pero kasi iba, sasabi, ay baka kasuhan ako. Wala wala namang naman. legal action. Wala. Takot. Kumbaga, syempre matakot ka. Matakot ka naman. Pero ibig ko sabihin, pwede siyang gawin, pero kung di ka naman sure, di wag mo nang uuhan ka agad, di ba? Unless ano talaga, parang Nagtae. dumating yung... Bigyan naman natin siya na benefit of the doubt. Kaya rin pag nakita mo talaga na sobrang at par Oo. nito. Kunyari, yung, na- ang Doble in-expect mo, yung hindi. sweldo. Oo, dinoble talaga, tapos wala yan sa table na yun. Then, maybe okay lang. Pero, syempre, hindi po, ay, nag-sign lang ako kasi for the sake of, para secured na, tapos sign na naman ako. Yung tipong inaabangan ka nila sa office the next day pero hindi ka pumasok. O, nagsasabi ka na. Asan na yung new hire? Asan na yung new nagsabi hire? siya 6:59, ganun. Di na Sabi pala ako nung tanghali, day Pero- before. Pero meron ako, ganun din, pero sa pang ilang work ko na to, na pumirma ako, tapos, although online naman kasi lahat nun, the next day, may nag-offer sa akin mas maganda, tinawagan ko kagad yung, Hindi day before. hindi day before, Hindi day yun before, lang, oo. yun lang. Dun, Sorry, joke. Medyo red flag yun. Hoy, guys, nakausap ko yung HR, yung Hindi, oo department naman, okay head. na, oo. Supportive naman sila sa akin. Okay. May basbas. Pero kaya lang naman namin sinasabi na red flag yun, guys, kasi di Hindi naman ako nakikinig. pagka pirma mo, start ka na bukas, marami pa yung step. Oo. may medical ka pa, Oo, medical. may UTI ka. Oo. Wala. Kuha ka pa ng BIR mo. Oo, madaming gagawin. Process ng BIR nyo? Paglilipat Yung, ka. Ay, depende sa company. okay, yung ano pala ang pre-process ko, PhilHealth, ganun. Meron iba nagpa-process eh. Yun pala, no? Kasi yun sa akin, well, ako kasi nung pumasok, may tin na ako. May BIR. Depende. Okay, Minsan okay. pag tinanong ka na. Pero yung SSS PhilHealth, sila na. Oo. Binigay na lang sa akin yung number. Ano akin? Ay, Ah, guys, Yun, red ha? flag. yun ah. And, Pero going back sa contract, hindi mo pala tapos yung topic na ito. Okay lang naman dami pa tayong topics. okay lang naman manghingi ng time. Again, yung mga nagbibigay rin naman ng contract, they are also people. Ah. So, they would understand pag sinabi mo naman yung reasons mo. Syempre, hindi mo naman pwedeng, at least give them an explanation but kailangan mo ng time. Hindi yung tipong, just give me 3 days. Pero tama rin yung sinabi nyo na pag HR kasi ganun yung perspective para makamove on na sila, di ba? Oo, pero hindi naman, marami naman, they're also human na parang they would understand. May pressure rin kasi sa Oo. HR na mag-hire na sila talaga. Eh, kunyari, kailangan na talaga yung resource. So, ayun. Sige, Just explain. Tama na nga itong topic. move forward na tayo sa Move na. work-life balance. Work-life balance. Kino-consider nyo ba yun, work-life balance? Ako, Ay, ano muna yung work-life balance sa inyo? Kailangan ba internal Alam mo dati, hindi ko alam na yung term na work-life balance. Hanapin mo, hanapin mo nung nag-work. Refresh grad, I think wala yung concept. Wala, na di ko alam yung Oo. concept na yun eh. Nung fresh grad ako. Wala. ako rin. Hindi ko. Ang alam ko lang, mapag-gym ako. ang work-life balance na idea ko nun, hindi balance yung life ko outside ng work. Yung parang nakakain na. Hindi. Ibig ko sabihin parang may mga nagagawa ba dito extracurricular? Ganun yung Internally kung may activities, Oo. no? Pero Kung- pwede rin naman. yun yung understanding ko dun sa work-life balance nung nagsa-start ako. Na may ginagawa ba kayo na
labas sa Oo. sa work. Yeah. Tapos nung sinabi nilang may basketball, uy, Ay, pasok. sakto na. Pwede na. Meron Say ibang less. company nagre-require ng overtime tsaka ng weekend work. Kasi may isa akong company na in-applyan. Tinanong ako bakit ayaw ko pumasok doon sa pinag-internan ko. Ang una kong sabi kasi lagi kami OT. Mm. Tapos ang bungad niya sa akin, in this job description, mandatory yung overtime kasi because of yung nature of work. So parang X na kagad. Ano tinanong mo siya, tama ba yun? Fresh Bayad din. ka. Okay ka lang. Sasabihin mo Ba yan yun? sa fresh grad. Ayun, di na ako lumex level. Oo. Pero depende rin nga kasi syempre kung gusto mo ng caching. Oo. Depende ka sa'yo doon. actually kung Ayan, anong priorities mo. Kasi kung nag-enjoy ka sa work mo, edi kung okay lang sa'yo Alipin ka mag-overtime, lang sa edi go. Ay, teka. Another one pala. Kino-consider nyo ba yung shift nung Oo. kayo? Ako, wala akong... Nung first job pala hindi. Ako din hindi nung Kasi na-try ko lahat ng shift. Kasi sa, di ba sa IT, Nag-rotate nga yung shift. nung nag-start kasi kami sa IT field kami, so may shifting kasi siya talaga sa industry, di ba? Kayo, Ako morning ako nun pero hindi naman siya masyadong pumasok sa isip ko. Pero one thing, ayoko lang nung parang night shift. At least for me, na di ko siya nai-imagine na nag-work ng parang graveyard. At least that time. Ako at that time, yung day-to-day work namin, morning, 8 to 5. So, pabor sa akin kasi maaga talaga akong morning person. Pero, meron kasi once a month, meron kaming billing na ginagawa. Kasi client namin, meron silang reading. So, habang maandar yung system na binabasa yung buong consumption ng mga kliyente nila, kailangan may nakasupport doon. So, may shifting kami nagaganap. Kaya yung mga BA under sa team namin, pinaplot kung okay next month, ikaw yung panggabi, ikaw yung mid, kasi ikaw yung pang umaga. Kaso, ako yung fresh grad. Ako pa yung makapal yung muka. Hindi ako nagpa-night shift. Pero ibang usapan na yun. Siyempre, sa work na yun mismo. Pero yun nga, hindi ko kino-consider at that time yung shifting. Ako rin, di rin. Kasi yung pumasok ko sa first job ko, rotating yung shift. So, meaning nun, nagro-rotate ka from morning shift, mid shift, tsaka night shift. So, kalimutan ko na yung frequency ng rotation nun, parang every 2 weeks ata. So, ngayon, day shift ka, next time, mid shift, night shift, ganun. Hindi ba siya nakaka-stress? No? Nakakapagod siya. So, actually, after a while, tinanggal yung ganong rotating kasi ang hirap mag-adjust na from day ka. Dapat Nakalimutan ko yung rotation pero nagro-rotate siya. Yung Like, frequency. Oo. every 2 weeks Hindi ka mag-adjust ka mag-adjust ng na. body clock. Oo. every 2 weeks. Pero anyway, ang nagyari, parang naging mid-shift. Late Nagawaan. mid-shift na lang yung naging shift namin. Sa So, sweatshop yata ito nagtrabaho. Magawa ng sapatos. 4 p.m. yung isa, tapos yung isa 7 p.m. yung start. So, medyo night shift pa rin. Pero at least hindi masyado rotating. Ayun. Okay. Well, sa akin naman, normal shift yung parang 8 to 8 to 5. 8 to 5. Pero, minsan kasi kapag nilate ka, pwede kang mag-adjust. Kunyari, pumasok ka na 9, 6 ka na uwi. Kaagad sa'yo? Kaagad nung first weeks mo? Oo, pwede siya. Pero kasi, nung nag-aarap ako ng work, Ba't ka nalilate? traffic Angkas way ka pa nun eh. Uy, wala pa angkas nun. Wala pa. Sumasakay ka 2016. na. Okay. Wala pa angkas nun. Habal-habal pa lang. Habal lang. Nun. Nagkahabal ka ba? Hindi, walang habal nun. Doon sa Makati. Doon nga, hindi ko siya kino-consider dati. So, hindi ko kasi hindi ko alam na meron palang, possible pala yung mag-night shift ka or yung maagang shift. Yung normal and yung mid shift. Sabog talaga ako kasi yung 6 a.m. na shift Oo. sa akin. Pero anyway, may benefits yung night shift guys. So may extra siya na like Depende sa premium. contract. Depende that's why read your contract. Yung iba wala. Yung sa current company namin, wala silang extra Carry your bayad. contract. Meron. Wala. Mamaya na kami. Meron. Wait lang. Same company. Yung first job ko kasi, dun siya Iba nagtatrabaho. na yung contract dati sa contract ngayon. Okay. Pero kasi dati, meron kaming premium
na every hour Search merong lang sa ano. LinkedIn San Sir. Tapos may transpo allowance usually, libre yung Wala pag-uwi mo, kaming ganyan. ganun ngayon. Kasi work from home kayo. Hindi. Mamaya na lang. Okay. Sige, sige. Maya na kami mag-aaway. Okay. Sige, since patapos na tong podcast, baka feeling natin sobrang haba na. Okay. May isang question ako tatanong sa inyo lahat. Knowing what you know now, ano yung sa tingin mong pinakamagandang tip na ibigay mo sa mga naghahanap ng first job dyan? no? Out of Parang all, wala to sa script bakit kasi may script podcast to? Sa inyo eh. Pero Wala ano kaming nga script. to, tawag dito, since Ang daming pwedeng consider kasi Hindi, walang Hindi, greater. isa lang. oh, isa lang. di, sige, Sige, ito na lang. pagbigay ka ng parang on the top of your head, Ako na maiksing magsasabi. sagot lang para pang wrap up ng first episode Ako natin. na Oh, magsastart. sige, go. If may privilege ka na gawin yun, check your options, I think. Like, pag meron ka ng isa, maybe just another one. Hindi naman sipong 5, ganyan. Pero at least check mo yung isang side. Again, kung may privilege ka to do that, check mo lang para may comparison ka. Tsaka pa, Na magayon. Parang at least compare kung ano mas okay. And maybe for me, at least mababawasan yung what if mo na parang, what if, ay, dito ka na, tapos sabay, may nakita ka na ganito na, ay, medyo okay. Sana pala tinry ko ganyan. Para lang may option. Yun lang yung for me. Kung if privilege ka, check your options. Ako, sa first job hunt, mag-apply ka lang ng mag-apply. Kasi, actually, sa experience ko, like, siguro hundreds na applyan mo, or siguro, 20 na in-applyan mo, isa lang yung babalik. So, hindi, mag-apply ka lang na mag-apply, mag-interview ka na mag-interview. Maganda rin yun na practice na, like, para mahasa ka sa interview, ano yung mga questions. Usually, actually, malelearn mo yung mga, nyari, ano yung mga priorities ng isang company. Doon mo malalaman yung mga interview. Kasi pwede rin naman, while ikaw yung ini-interview, pwede ka rin magtanong sa interview session. So, kung may mga gusto kong malaman about the company, ano yung role, ano yung like, process, pwede mo itanong yun. So, ayun, yun ang tip ko, mag-apply ka lang na mag-apply. Ako? Actually, same eh. Hopya. Ay, secret Sige, hindi na. Sweldo, magpapakatotoo na ako, sahod. Kahit magtimpla ka ng kape, sige, sahod. Okay na. Dahil niya. Same. Same ako sa kanilang dalawa. Parang yun lang din naman kasi talaga eh, 'di ba? Parang yun lang din naman kasi talaga. Parang pagka ako personally, yun nga, kung sabi nga ni Miro, kung kaya mong mag-antay para mag-check, wag kang magmadali. Kasi malay mo, hindi mo alam, may makaland ka pala ng opportunity doon sa dream company mo o kaya doon sa first choice mo. Kasi yun nga, siguro hindi natin na-mention na pag nag-a-apply ka, meron kang first, second, third choice sa mga companies, di ba? So, Personally. kaya parang kung mag-aantay ka, lalo na kung meron kang kino-consider na gusto mo talagang pasukan, hintayin mo na lang. Kung kaya mo. Kasi hindi naman lahat, parang meron din naman dyan na mga mag-a-apply na, tawag dito, kailangan mo na talaga mag-work kasi may mga bubuhayin ka ganun. Swerte rin tayo, di ba? Parang swerte rin tayo na nung nag-work tayo up until now, na wala naman tayong responsibilities outside sa sarili natin. Meron siguro sa Kanya-kanyang aso, pusa. meron siguro sa immediate family ganyan, slight, pero hindi naman tayong point na parang bumubuhay na ng pamilya. Kaya, yun. And lastly, Oh. meron pang Go, dagdag. sige. Last na lang to, Tapusin last mo na na. talaga. Sana mo na. bigay mo Eto, sa kanya yung tip mo, di ba? Oh. Sasabihin ko, tapos ulitin na lang niya. Hindi, joke lang. Yung last ko na lang talaga is Hindi na ako magsasalita eh. in relation na sa sinabi ni Tara na apply ng apply, minsan may mga rules na sa tingin mo, yung kailangan, I don't know, like 3 years of experience, ganyan. At least right now, parang narealize ko na if sa tingin mo you can do maybe 70 to 80% ng what is expected dun sa role, I think you can give it a try. Kasi not necessarily naman usually na parang 100% alam mo yung gagawin lahat. Kasi meron pa rin namang learning curve. So, yun lang. And expected naman yun sa fresh grad na parang blank slate ka. Mm. Kahit sabi mong
Summa cum laude. Oh, well, paano? Ito cum laude rin eh. Ayaw sabihin kanina. Wow! Pero may learning curve, yun na lang. Lagi na lang may learning So, curve. kumaloob nung Lagi kumara. naman, lagi. So, yun. Umilag. So, yun na po. Yun na lang huli. Okay, sige. So, I guess yun na yung first episode natin. Paalam! Wala. Wala pa nga eh. Okay, sorry. Abangan nyo yung next episode namin. Lalabas din namin Baka wala sa na ako dun. sa lahat ng platforms. Bale, kung medyo kung medyo gulo-gulo pa yung ano namin, yung talking points namin. Magulo talaga. Give us a Pasensyahan nyo na kasi first episode namin to. Pero ganito talaga kami mag-usap in real life. Yes. Walang ayaw. Kaya, abangan nyo na lang sa ibang abangan nyo na lang sa lahat ng platforms yung susunod naming episode. So, like nyo tong video. Kung nakikinig ka sa Spotify or Apple Music, ano yung tawag sa... Like nyo rin. Kung ano man. Kung ano man Hindi ko alam eh. Saan Basta, nyo kami nahanap? Basahin nyo na lang. TikTok. basahin nyo. I-google nyo. Magbasa. Para ma-up nyo kung gusto nyo makakita ng sunod na episode. Away. Tapos magpapafollow ba tayo sa Instagram? Hindi. Ako na lang. Follow nyo ako sa Instagram. And subscribe kayo Ayan, Cloud Chaser! subscribe kayo sa YouTube channel ko. Okay, sige. Thank you for watching. See you soon. Bye! See you on Monday! Oy! Nakahit 0.1% lang. Flash on Practice your per day. follow. It will add up someday. Talaga, 15 minutes. Gagi, dapat meron tayong outro. Sorry! See you, para maganda Okay yung see you naman, on boy. Monday. Okay lang naman, boy. Okay lang. Aminin ko nag-ano ako.